Magandang araw Pilipinas, narito ang data sa lagay po ng ating panahon. Tatlong weather system ang nagdudulot ng pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Una na nga riyan ay ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ at patuloy po ito nakakaapekto sa Mindanao at Palawan at nagdudulot po ito sa kasalukuyan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Palawan, sa kanlurang bahagi ng Visayas at maging dito po sa malaking portion ng Mindanao. Samantala yung easterlies nagdudulot din ito ng mga pag-ulan dito pa sa silangang bahagi ng Luzon at kasalukuyan po ay nagpapaulan nito sa Aurora, Quezon, maging sa Camarines Norte. Samantala yung shear line ay ito po yung boundary ng dalawang hangin o air masses na magkaiba ang temperatura o malaki ang pagkakaiba sa temperatura and in result nagdudulot huyan ng mga kaulapan at ngayon nga po ay nagpapaulan nito dito sa extreme northern Luzon. Samantala, yung low pressure area na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility, ito po yung dating si Bagyong Salome na naging LPA na lamang kahapon. Base po sa ating analysis, nakita yan sa layong 270 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. At kasalukuyan, wala naman po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan at ini-expect po natin na sa mga susunod po na oras ay maaari na rin po itong ma-dissipate o malusaw. Gayunpaman, patuloy po tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa LPA o low pressure area. So sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulan pa rin ang panahon sa Batanes at Babuyan Islands dahil po sa shear line. Samantala, magiging maulan din sa Aurora, Quezon at Camarines Norte Province dahil din po sa epekto ng easterly o yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Samantala sa natitirang bahagi po ng Luzon at maging sa Palawan po, magiging maulan din tayo dahil sa Intertropical Convergence Zone. But apart from that, sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay isolated, mga pulo-pulong, mga mahihinang pag-ulan ang pwede pong maranasan. So sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 18 to 24, 25 to 32 sa Lawag City, 25 to 31 degrees Celsius sa Tuguegarao at 24 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City. Habang sa Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. So, ang magiging agwat ng temperatura. Samantala, sa pagtayo naman po ng ating panahon dito sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, magiging mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa maghapong ito dito po sa Zamboanga Peninsula, sa Bangsamoro, sa Negros Island Region, sa Palawan Province, at maging dito po sa Sarangani at Sultan Kudarat, dulot pa rin ito ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. So sa mga kababayan natin doon, huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan at maging maingat pa rin ho sa banta ng mga pagbaha, mga localized flooding, especially sa mga low-lying areas. So sa pagtayo naman ng ating temperatura sa Cagayan de Oro ay 24 to 29 degrees Celsius, 26 to 32 naman sa Davao City, 24 to 32 sa Zamboanga, 24 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 26 to 31 degrees Celsius sa Cebu, 21 to 31 sa Iloilo at 25 to 30 degrees Celsius sa Tacloban, habang sa Calayan Islands ay 24 to 31 degrees Celsius naman po. Sa kasalukuyan ay wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat. Although pinag-iingat natin ang ating mga kababayang mandaragat, especially dito po sa extreme northern Luzon dahil katamtaman hanggang sa maalon pa rin ang kondisyon ng karagatan dyan dahil sa northeasterly wind flow. So ingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan doon, lalong-lalo po yung ating mga mandaragat na gumagamit ho ng mga small vessels o yung maliliit na sasakyang pandagat dahil sa maalong kondisyon ng karagatan. Samantala, banayad naman hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon sa natitirang bahagi pa ng ating archipelago. Ang sunrise natin for today is 5:49 in the morning, maya-maya lamang huyan at lulubog ang araw sa ganap na alas 5:31 ng hapon.